Samantala, humarap na sa NBI ang babaeng naghatid kay dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza sa Intramuros, Maynila. Ang nilalaman ng kanyang sinumpang salaysay sa saksing exclusive ni Ebil Sumangil. Matapos eksklusibong makapanayam ng GMA News kahapon, lumantad na rin at humarap sa NBI si Rose, ang itinuturong huling nakasama ni dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza sa Fort Santiago bago kinumander at hi-hostage ang isang tourist bus. Dito, eksklusibo kaming nakakuha ng kopya ng 2 pakinang sinumpang salaysay ni Rose sa NBI. Nagpakilala si Rose na isang matalik na kaibigan ng na-dismiss na pulis. Bandang alas 6:10 ng umaga noong August 23, pinuntahan daw siya sa kanyang bahay ni Mendoza at pinakausapang sumama paluwas ng Maynila para isauli raw ang mga gamit na na-issue sa kanya. Akala raw ni Rose, sa Bikutan sila pupunta kung saan huling na destino ang na-dismiss na pulis. Kaya laking gulat daw niya nang tahakin nila ang Skyway. Pagdating ng Maynila bandang alas 7:30 ng umaga, nag-agahan daw sila sa isang kainan sa Santa Cruz. Pagkatapos nito'y tumungo na raw silang Fort Santiago. Talagang walang-wala akong kaalam-alam. Dahil kung ako'y may alam doon, hindi po ako sasama. Sa Fort Santiago, pinababa raw si Rose ng sasakyan at sinabihang mamasyal mag-isa. Matapos makapag-ikot-ikot, sumakay uli sa sasakyan si Rose na makailang beses pinaikot ni Mendoza sa isang rotonda. Maya-maya pa, ipinarada na raw ni Mendoza ang sasakyan sa tabi ng isang gusali. Bumaba at kinuha mga gamit at nagpaalam. Alas 9:30 ng umaga nang makatanggap siya ng tawag kay Mendoza. At dito na raw sinabi ng kaibigan na nang hostage na siya ng bus. Hindi ako naghatid talaga. Kasi hindi ko naman alam na yung Port Santiago yun, ganon. Basta inusap lang niya ako na lumuwas ng Maynila. Hindi ko alam na kung doon siya pupunta. Okay. Tsaka wala naman akong alam sa plano niya. Yun lang. Eh, siyempre nape-pressure ako. Hindi ako makatulog. Ako'y talagang kaya po ko dumulog sa inyo. Ay talagang gusto ko lang pumalin sa pangalan ko. Ako'y wala pong kinukulang. Inamin ni Rose na bumalik siya sa hostage-taking site bago magkaputukan. Sa hiling na rin ng mga anak ni Mendoza. Narito ang video ni Rose habang kinukumbinsi ng mga otoridad si Mendoza na pakawala na ang mga hostage. Pansamantalang kinuha ng NBI ang lisensya ni Rose para magsagawa ng verifikasyon. Sasailalim din si Rose sa psychiatric evaluation kasabay ng pagbubuo ng NBI ng psychiatric profile ng hostage taker. Kinuha na rin ng NBI ang cellphone number ni Rose para ihambing sa mga rehistrong numero sa cellphone ni Mendoza noong kasagsagan ng hostage crisis. My client gave an official statement in the hope na this will set the true facts and complete the puzzle. Emil Sumangil ang inyong saksi. Bukas na pupulungin ng Malacanang ang mga media outfit kaugnay sa naging media coverage sa naganap na hostage-taking. Ano naman kaya ang tugon ng mga mamamahayag sa media dialogue? Alamin sa report ng saksing si Michael Fahatin. Sa madugong pagwawakas ng hostage crisis noong 1 linggo, umani ng batikos ang mga miyembro ng media sa di umano'y kakulangan o di kaya kalabisan nito sa pag-cover sa crisis situation. Kaya naman bukas, makikipag-usap ang palasyo sa mga media outfit sa naging partisipasyon ng mga ito sa malagim na hostage-taking sa Quirino Grandstand. Pero mabilis na paglilinaw ng Presidential Communications Development Head, Secretary Ricky Carandang, hindi ito bahagi ng formal na investigasyon ng DOJ, kundi paglilinaw lamang daw kung paanong mas mapapabuti pa ng media ang pagganap nito ng tungkulin, sakaling sumambulat muli ang isang sensitibong sitwasyon. If we talk to the media organizations, we can come up with some common ground. So in case something like this happens again, what can we, the government, expect from media organizations? And what can media organizations expect from the government? Una na sa listahan ng mga kakausapin ayon sa palasyo ay ang mga television at radio network. Pero imbis na pagsabay-sabayin sa iisang dialogo ang mga ito, sasadyain daw ni Carandang ang bawat isang network. Right now, I feel it's more productive to have meetings with small groups. Like for example, if print should be separate from broadcast kasi iba naman yung guidelines nila, iba naman yung papel nila doon. So, better to just have more productive small meetings. Nauna nang sinabi ng GMA Network na bukas ito sa pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulan sa ngalan ng pagpapabuti na ang pagbibigay serbisyo sa publiko. Maging ang mga individual na mamamahayag na aming nakausap sang-ayon sa akbang na ito ng palasyo. Depende naman kasi yun dun sa mga networks na din eh. Kasi nandun nga parati yung scope orientation ng mga nasa media, di ba? So, kung
mas magiging mas responsible tayo dun sa pag-report natin. Yung mga media organizations, alam naman nila yung fine line between, diba, reporting and perhaps overstepping their boundaries. Alam naman nila yun pero miski yung ibang networks, diba, parang sinabi nila na parang they were waiting for word from the government on what they should do, yung expectation. Tama lang yon para maging malinaw na hindi ba yung dati, hindi kasi sinasabi ng networks wala naman daw tumawag sa kanila. Mabilis namang paglilinaw ni Carandang na nanggaling din sa industriya ng media, hindi raw napapag-usapan ng Malacanang panukalang media blackout sa mga sensitibong coverage. Ang palasyo raw kasi mismo, hindi pabor sa anumang dagdag na pagbabawal. Again, we're not trying to impose restrictions on them at this point. We want to try to reach a common ground with them. How will we all behave when something like this happens again? Michael Pati ng inyong saksi. At sa ibang balita, inamin ng mga kinatawan ng MWSS sa hearing ng Senado na katumbas ng 25 buwang sweldo ang natanggap na bonus ng kanilang mga opisyal at empleyado noong 2009. Pero ang ikinagulat ng ilang senador, natanggap nila ang bonus 1 taon lang matapos malugi ang MWSS ng mahigit 3 bilyong piso. Saksi si Ruth Cabal. Bonus na katumbas ng 25 buwang sweldo. Kapwa-opisyal at empleyado ng MWSS, ganyan daw kalaki ang natanggap noong 2009. Yan ang inamin ng mga mismong opisyal ng MWSS sa pagdinig ng Committee on Finance kanina. Kasama sa mga bonus na yan ang 3 klase ng Christmas bonus, 2 klase ng performance bonus, privatization financial assistance, family week allowance, children's allowance, at kahit pa gender and development bonus. Talagang nakalulula sa laki, lalo pat hiwalay pa yan syempre sa mismong sahod na kanilang natatanggap buwan-buwan. Wala ba kayong National Heroes Day bonus? You almost run out of the letters of the alphabets in characterizing your bonus. Sa datos ng Committee on Finance, ang tulad ni dating MWSS Chairman Oscar Garcia, kumita noong 2009 ng 5.4 million pesos, mahigit kalahati dito ang bonus. Pero giit ng MWSS, legal daw ang mga tinanggap nilang bonus. That's board approved. That's approved by the board. There's also some justification for it. Pero ang katakataka, inilabas ang naglalakihang bonus noong 2009, 1 taon lang matapos malugi ng 3.5 billion pesos ang MWSS. Hindi dapat nagbigay ng ganung karaming bonuses. But in 2008, hindi ko ganang karami, sir. Ganung karami pa rin eh. Nandito sa harap ko eh. 12 lang po, sir, yun. Gusto mo 12 months bonus. Yes, sir. Paliwanag pa ng MWSS, bukod sa mga concessionaire nilang Maynilad at Manila Water daw ang umaako sa lugi nila, kumikita pa rin naman daw ang MWSS sa concession fees at upa sa kanilang mga pasilidad. Ganyan man ang sitwasyon, sabi ng DBM, hindi pa rin daw nagdalawang isip ang MWSS na humingi ng 33 klase ng bonus na hindi inapprove ng DBM. Ang problema pa dyan, sabi ng DBM, kahit tumadaan daw sa kanila at sa Office of the President ang approval ng budget ng MWSS, minsan ay huli na raw itong sinusumite sa kanila at ang pondo na i-release na. The budgets are always submitted during the current year already. And in terms of priorities in DBM work, it's basically problematic. Sa sesyon ngayong hapon, sinulong ni Drilon ang pagpasa ng Senado ng resolusyon para himukin si Pangulong Aquino na maglabas ng executive order na agad magpapatigil sa pagbibigay ng bonus at iba pang benepisyo para sa mga opisyal ng GOCC. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, magtataas ng presyo ng LPG ang LPG Marketers Association. Simula bukas, 2 piso kada kilo ang kanilang dagdag presyo. Katumbas yan ng 22 pisong dagdag sa kada regular na tangke ng LPG. Ayon sa LPGMA, ang price hike ay bunsod ng pagtaas ng contract price ng LPG sa world market. At sama-sama natin saksihan sa pagpasok ng bare months, mga pulis pinaigting at pagbabantay sa mga tinaguriang crime-prone area. Mga parol at mga Christmas decor, nagsimula na ang gantahan. At alamin na major na napag-usapan sa courtesy call ni Miss Universe 2010 Fort Warra Venus Rock kay Pangulong Noynoy. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.